Saan? Uphill yan? Puta, kaya ko kaya yan? Sige lang, sige lang. Ay, uphill ulit. Ano, buhat motor? Ay, shit! So yun mga katinta, good morning at meron po tayong bagong vlog today. At ang gagawin natin is magte-test ride ulit tayo, magre-review ng bagong motorsiklo. Ito po ang MMC MX150XR from Microbikes. Enduro bike to mga katinta. Usually nagre-range to sa market within 55,000 to 60,000 pesos. So napaka-budget meal po nito tong enduro bike na to. Susubukan natin siya sa off-road. Light trail lang naman dahil medyo matagal na rin tayong hindi nakapag-trail mula nung pandemic. Kasi nung pandemic yun yung hobby na ginagawa natin dahil alam naman natin na bawal sa daan. So usually yung mga motorcycle enthusiasts is naglalaro, naghahanap ng mga pwedeng paglaruan ng motor, which is trail. Dahil backroad siya, doon ka sa bundok, walang checkpoint, walang whatsoever. So anyway, samahan nyo ako at along the way, titingnan natin kung maganda ba ang MX150, kung kaya ba niyang sumabay lalong-lalo na sa mga off-roads, sa mga lubak. Ayan. At yun, along the way, i-review na rin natin siya at sasabihin ko sa inyo kung ano yung pros, ano yung cons, ano yung na-observe natin sa bagong motorsiklo na to. Sana ma-enjoy pa rin natin ang paglalaro ng trail. Malay nyo, siguro baka one of these days kumuha rin tayo ng ganitong motorsiklo dahil sabi nga nila sa reviews, maganda daw. Sumasabay daw siya sa mga branded na motorsiklo na pang off-road. This is the MX150XR. At quick specs lang muna tayo. Ang kanyang gulong sa likod mga katinta is 410 by 16. At sa harap is 90 by 90 by 19. Tingnan natin paikot ang motorsiklo na to. Sa kanyang headlight mga katinta is LED na siya na may 4 LED, tapos may daytime running light dito sa may harap. Tapos ayan, high and low. Tapos monoshock na siya, disc brake harap likod. Napakaganda ng kanyang tindig mga katinta dahil typical na height friendly to sa mga Filipino. Ako 5'6", ayan, at hindi tayo tiptoe dito sa part na to. Ayan. Talagang naka-ground, naka-mount yung paa natin sa semento. At just a quick look sa kanyang panel. Ayan. Yan po makikita ninyo, speedometer, gear indicator, yung kilometers niya, tapos may RPM. Sa market mga katinta is nagre-range to from 55 to 60,000. So not bad for a enduro bike dahil alam naman natin kung gaano ka presyo ang mga enduro na branded mga katinta. Pero ito is saktong-sakto sa budget lang. Pero kayang sumabay lalong-lalo na sa off-road. Test ride natin dito sa trail site. Titingnan natin ngayon kung maganda ba ang performance nitong motorsiklo na to, dahil bago pa lang sa industriya ang MMC, at ang pagkakalam ko is made in Thailand itong motorsiklo na to. So distributed by Microbikes Philippines. At yun nga, sa presyo niya na 55 to 60,000, 150cc. At air cooled siya, hindi siya liquid cooled mga katinta, So ito yung mga traditional na makina, mga sinauna pa lang, which is push rod kung di ako nagkakamali. Tingnan natin kung maganda ba ang kanyang performance. Pero itong bike kasi na to mga katinta is medyo modified na siya, napalitan na siya ng gulong at nalagyan na siya ng handguard.
papasok na tayo dito sa may trail site mga katinta. Titingnan natin kung goods na goods ba na gamitin itong off-road bike ni MMC 150 XR. So yan, kasama natin si Jang Jang. Dati nating nakakasama nung pandemic sa pagte-trail, no? Pero sila continuous pa rin na naglalaro, no? At tayo matagal na. After pandemic wala na, hindi na rin tayo nakapaglaro dahil medyo busy na ulit sa trabaho. So sa mga bago pa lang na subscribers natin mga katinta, no, meron tayong playlist doon na more on trails. So panoorin nyo yung mga iba't ibang trail sites namin dito. At yun, napaka-enjoy talaga. At yun nga lang, talagang nakakapagod. Ito pa lang, medyo hinihingal na ako. Light pa lang to mga katinta, no? Papasok pa lang tayo. Alright, river crossing agad. Masasabi ko lang dito mga katinta, pagdating sa power, napakalakas niya. Despite 150cc siya, pero yung torque niya is napakaganda. At saka yung kanyang suspension, ganda, hindi siya yung matagtag. Bakit na after ng river cross, bakit na tayo. At 120 kilos lang pala siya mga katintano, kaya napakagaan. Madali lang siyang buhatin pag nalubak ka. Downhill. Parang napakababa lang pero napakatarik dito, no? Ayan, riverside. Wow, ang ganda, oh. Kita nyo yan, ang ganda naman ng puno na to. Napaka misteryoso tong puno na to. Ang ganda. Hindi ko kaya. Oh, grabe. Dito na lang tayo sa may gilid. You know. Ayos. Dito na lang ako sa may gilid. Budol tong kasama ko.
Saan? Uphill yan? Puta, kaya ko kaya yan? Sige lang, sige lang. Uphill ulit. Ako po, kaya lang ang sinasabi ko. Kaya mo yan. Ngayon tanong, kaya ko ba? Pag tinitignan nyo doon mga katinta, akala nyo napakababa lang. Pero ayun o, napakatarik. Grabe ang tarik nyan. Eh, bumalik siya. Ano, kaya? Ha? Maputik? Bueno. Tanggal. Ayan, kakakasin natin yan. Tanggal ulit. Bangin ang kahantungan mo. Bangin dyan sa kabila. Ha? Akyatin na lang. Kaya natin buhatin. Ha? May tanim. May tanim. Nabutan ako ng pundo. Ano, yakyat na? O matigas masyado tong gulong.
Sumurrender na yung shoes ko. Wala ka nang suot. Tasin, buhatin lang natin. Ha? Bante ka lang dyan. Ah. Walang menor. Baba. Tiga. Ano, buhat motor? Ay, shit! Lalim pala nun. Ayan. Dito tayo sa gitna ng slope. Ayan, daanan ng tubig siguro to pag umuulan, no? At kailangan buhatin yung motor ni Jang Jang. Try and try. Tapos ng tulo. Paano ba? Tandaan ko lang to. Lagi ko lang na. Ila. Next. And so yun mga katinta, natapos po natin ang ating trail at na-review po natin ang MMC 150 XR at sobrang enjoy. Ang masasabi ko sa MMC 150 XR is top notch, napakaganda at yung kanyang power, ano. Akala ko nung una nagpalit yung owner ng carburetor, pero yung pala stock pala yun. So, ibig sabihin, yung power pa lang ng stock is napakaganda na. Pwedeng-pwede siyang sumabay, lalong-lalo na sa off-road. Yun, ang masasabi ko, hindi porket China bike to, sirain. Pero hindi, mga katinta. Napaka-torquey niya, napaka-responsive. All stock pala itong motor na to. Ang napalitan lang is yung kanyang gulong na pang trail. Yan, papakita ko sa inyo yung outcome. Yan, puro putik. So yan na siya ngayon. Hindi biro mga katinta yung dinaanan namin. Akala ko light trail lang pero budol pala. Shoutout nga pala kay Jang Jang Sibayan. Ayan, maraming salamat sa pagsama, no? At pag spear dito sa ating trail ride.
which is napaka-enjoy kahit after few years bago mag-trail ulit. Kahit papano is na surpass naman natin yung mga obstacles, yung mga trails na ating dinaanan. So siguro hindi lang ito yung huli na magte-trail ulit, kasi parang naengganyo na naman tayo mag-trail, and hopefully maka-build tayo ng pang-trail na sarili natin, or siguro kukuha rin tayo ng ganitong motorsiklo dahil napakaganda, napaka-responsive niya, yung kanyang power grabe. Sa 150cc na power nito, ayos na ayos, kayang-kaya kanya iakyat. At syempre, sa trail naman, kailangan mo talaga ng gulong, hindi yung stock tires niya mga katinta. So bali ang nakalagay dito na gulong is, ano ba tawag dito? Yan, Global Tires. So yun lamang mga katinta, and hope you enjoyed this video, at see you soon sa ating next vlog. Peace out!